Parang everyday kami nagla-lunch dito kaya na-fall ako. Na-fall kasi laging kasama. Gusto ko talaga yung fried rice ng Thailand kasi super flavorful. Masarap yung Thai milk tea pero try nyo minsan Thai iced tea. Cheers to Bonchan. Ayan na naman tayo guys. Yung goal ko dito maghanap ng outfit for Clock Awards. Iba yung nabili ko. Hi guys! Welcome back to my channel. It's another day here in Bangkok, Thailand. And for today's video, mag-visit tayo ng mga outlet stores dito sa Bangkok. So dalawa yung nakita ko na pwede nating ibisita. Medyo magkatabi lang kasi sila. First is Siam Premium Outlet and then pangalawa is Central Village. Pero before tayo mag-shopping sa mga outlet store, kain muna tayo. So dito tayo kakain sa isa sa mga favorite na market ko dito sa Bangkok, ang Siloam Square Market. So, itong market na to is parang weekdays lang siya. So, kung magpupunta kayo dito, mas marami siyang tinda kapag weekdays tas umaga. Kasi yung kinikater niya na market is actually mga employees, mga company employees. So, syempre, di ba umaga sila kumakain, just weekdays. So, tara, dito tayo kakain. Favorite ko dito kasi mura and natutuwa ako sa market na to. Bubungad sa atin mga kakanin. Ang cute ng mga kakanin dito sa Bangkok, no? Ganito. Tapos may mga QR na rin sila, pero cash lang ako dito. Ito minsan dito ako kumakain kasi pwede mga 2 ulam, 3 ulam. Mamimili ka lang, May isda, may pusit, may karne. Ganyan yung itsura ng market, May mga chicken, ayun may mga kung anik-anik lang, mga local food. Hainanese chicken ba yun? Tapos dito na lang din tayo kakain. Kung napanood nyo yung aking Dilulu series dito sa Thailand, tapos nakilala ko si Bimbi, madalas kami kumain dito sa market na to. Parang everyday kami nagla-lunch dito kaya na-fall ako. Na-fall kasi laging kasama. Sige, ikutin natin. Kaya masarap na i-lunch ngayon. May mga ganyan lang sila, yung mga nakapack sa plastic na ulam, Pag mga ganyan, mga 40 baht lang yan, guys. Tapos may mga dessert din sila, ganyan. Diba ang cute kasi pag sa ganito ka kumakain, parang ramdam na ramdam mo yung parang local vibe. Parang feeling mo taga dito ka talaga nakatira. Kasi yung mga kumakain dito is mga lokal. Ang dami pang option. May mga different types of pagkain. So para mako-curious ka, ano ba yun? Mas makikita mo na niluluto siya sa harapan mo. Ito yung favorite store ni Bimbi. Sana ba yun? Yung mahilig siya sa yung fried rice. Yun yung lagi niyang in-order dati. Yung mga fried oysters, ganyan. Ito mga 60 baht, 70 baht. Yung mga fried rice nila. Usually pati mga pad thai dito mga 50 baht, 60 baht. Kaya pag may nakikita ko na pad thai sa mall, mga 250 baht kasi pag sa mall or sa mga famous night markets minsan 150, 200 baht. Napapaisip ako, sabi doon sa market malapit sa dito sa may Siloam, ano lang yan, 50 baht lang yan. Masarap din naman dito, no? Diba? Ramdam mo kasi parang local vibe dito, Mga local yung kumakain. One with the locals. Ito yung mga sinasabi kong 50 baht na fried rice. 50 baht, 60 baht. Masasarap yung mga fried rice nila dito, in fairness. Sige nga, mag-try nga ako dito. Ito yung favorite ko yung favorite kong shake dito, guys, Coco Summer, kasi pretty din yung nagtitinda dito. Yan si ate girl, pretty yan si ate. Di ba? Tapos ang favorite ko dito is yung mango coconut. Yan, ito yung favorite ko, 50 baht din siya, mango coconut. Pero ano nga bang masarap pa dito? Masarap din ng avocado milk ito. Avocado honey. Pero ngayon doon tayo. Na-miss ko yung mango coconut. Ito yung lagi kong in-order. Ito naman guys, 60 baht din. Parang nako-curious ako dito. Parang masarap. Sige, bili tayo ng isa. One. Guys, got the goods. Itong parang mga, ano mang tawag dito? Basta healthy gulay na kasi ito, antayin natin yung buko. Captain Cup. Mango coconut. Let's go.
So 50 plus 50 baht, 100 baht na to. Actually mabubusog na ako dito. Healthy lunch pero nagki-crave ako ng fried rice. Kaya nag-order pa ako ng fried rice. So guys, ito na yung na-order natin. So pork fried rice, mukhang marami namang sahog na pork yung kanilang fried rice. 60 baht ito 50 baht. Actually parang feeling ko dapat ito lang in-order ko. Nag-order pa kasi ako nito. Pero 50 baht din to. Pero healthy naman siya. May mga gulay, ano, may karne, may sausawan. Di ko sure kung makakain ko to. Pwede namang may merienda ko na lang later. So, tara, kain muna tayo dito sa Siloam Square Market. Cheers! Ayan, o. Yung fried rice nila may mga itlog pa. Maraming gulay-gulay. May mga carrots. Cheers! Ay! Nahulog pa. Cheers! Ang sarap! Gusto ko talaga yung fried rice ng Thailand kasi super flavorful. Gusto ko rin yung details na may mga itlog pa, may mga tinitignan ako nung nagluto nito. Nasa may right ko siya. Nakatingin siya kung ano yung magiging reaction ko. Pero masarap guys. Gusto ko yung ganitong lasa ng fried rice. Sarap. Pag nag-Thailand kayo guys, mag-fried rice kayo. Kasi masarap sila magluto ng fried rice for some reason. Ang dami kasi nilang nilalagay ng kung ano-ano. Kasi hindi sila matipid sa sahog, yung mga karne, gano'n. So kahit yung fried rice itself, pwede ka lang kumain. This is 60 baht, pero may mga iba pa akong kinakainan dito na mga ulam-ulam. Minsan 3 ulam, 50 baht lang, gano'n. Next time, bukas, baka doon ako kumain sa 3 ulam, 50 baht. Ang daming ulam nun. Ala, wait lang, hindi ako kumuha ng straw. Wait lang guys, kukuha ko ng straw. Ito naman guys, may favorite shake dito sa market na to. Mango buko shake. Ang ganda ng blend ng mangga na syrup. Ano kung syrup siya? Tapos maganda rin yung pagkakaano ng pinong-pino yung ice. Sarap. Sobrang refreshing sa ganitong mainit na panahon ng Bangkok. Tignan mo yung mga paligid natin, di ba? Lokal na lokal. Yung iba kasi galing pa yung office, ganyan, nagla-lunch sila. Okay, dumadami na yung tao kasi malapit na mag-lunch time, 11:30 na. So, buti na lang nauna tayo, like 11, nandito na tayo. I-take out ko na lang to guys, hindi ko na kaya, sobrang nabusog ako dun sa fried rice. Ang laki ng serving. Baka pang dinner ko na lang to or merienda. Ayan, dumami na yung tao kasi ano na, lunch na. Kung ako sa inyo, punta kayo ng mga 10 AM or mag-lunch na lang kayo ng early para hindi kayo sumabay sa crowd. Pero okay lang din naman sumabay sa crowd kung meron kayong mga makikita rin na, alam mo yun, pwedeng maging charot. Ayan, meron din dito mga dessert na parang tinapay. Dami lang nilang tinitinda na kung ano-ano, no. Pwede rin kayo mag-salad-salad. May mga fresh ano sila dito. Titimbangin nila na ate. Pero parang ang anghang niyan. Interesting. Cute. Ito, oh. Ang laki ng serving, oh. The serving is serving. Ang laki ng serving kung gusto nyo. Pero parang ang anghang ng mga pagkain, oh. Ang sarap lang magtingin-tingin ng mga paninda kasi kakaiba, no? Parang not your ordinary Filipino food. 65 baht. May mga prutas din, pinya, pancake. Yeah, basically isa sa mga favorite ko talaga na market dito sa Thailand kasi sobrang local. Hindi siya turista at tawag doon? Turista. Hindi siya touristy na place, no? Hindi siya kagaya ng mga mga sikat na mga ano dito. Hindi siya kagaya ng for example mga job fairs, no, na parang sobrang madami mga turista. Dito talaga pang lokal siya. So medyo mas mura din siya, no? Mas mura talaga compared sa mga ibang markets dito, no? Tara na, guys, punta na tayo sa may Siam Premium Outlets. So meron daw bus na masasakyan doon sa may Siam Paragon. Kung naalala nyo, nagpunta na tayo dun sa mall na yun, Siam Paragon.
So mag-train lang tayo, BTS, and then sasakay tayo ng bus doon. Let's go! Alam mo, sa pagkain ko doon sa market, bigla ko talagang naalala si Bimby. Kasi diyan kami lagi kumakain, tapos mahilig pa siya sa fried rice, yung mga pork fried rice, seafood fried rice, yun yung lagi niyang ino-order, kaya naalala. Hindi ko na ba't ako na-fall doon, no? At least nalaman ko dati na kaya ko pa palang magmahal. Marupok pa kasi ako dati eh. Ngayon, marupok pa rin. Alam mo, tinatawanan ko na lang yung karupuan ko dati, pero may mga paiyak-iyak pa ako sa video noon, di ba dati? Kung hindi nyo pa napapanood yung Dilulu series, may playlist ako dyan, panoorin nyo, Dilulu series in Bangkok or in Thailand. Grabe yung mga pangyayari doon, pang BL series. Maraming mga characters na na-unlock. Si Bimby, si Opa, no? Cute pa doon ni Opa. Kasi edi may mga video ako na umiyak-iyak ako. Tapos nag-message pa si Opa sa akin noon. Late upload ko kasi siya ginawa. Tapos nag-message si Opa sa akin. Sabi niya, I watched your videos, you were crying. Why are you crying? Hindi ko ma-explain sa kanya na umiiyak ako kasi broken hearted ako kay Bimby, no? Kasi nagtatagalog kasi ako dun sa video, no? Tapos pinapanood siguro niya. Sabi niya, I don't understand why you're crying. Kasi kung umiiyak ako sa hostel, ganun. Tama na nga, kaya move on na tayo. So guys, nakarating na tayo sa Siam. Nag-BTS lang ulit ako. Isang sakay lang naman ako. I still use our Rabbit card. Ayan, ito ulit yung Siam Paragon. So hanapin natin yung sakay ng bus papuntang Siam Premium Outlet. Meron daw dito malapit sa may Siam Paragon. Tara! Guys, nandito na tayo sa Siam Paragon. Tapos, sinecheck ko sa Google kung paano how to get sa Siam Premium Outlet. Walang lumalabas na bus option. Yung pala, akala ko every hour yung bus. So guys, magpupunta kayo doon, hindi pala every hour yung bus. So yan, nag-search ako sa Google. Ang bus pala, departure from Siam Paragon, 10 AM, 11. Tapos yung susunod is alas 2 tsaka alas 5. Sa may Gate 1 South Wing, ground floor. Akala ko every hour. Hindi pala sa every hour. So alas 12 pa lang, 2 hours pa yung next na bus. Nag-check ako train, 2 hours yung biyahe ng train. Ang layo. Pag mag-grab naman, 1 hour lang. Check ko nga kung magkano yung magkano kung mag-grab tayo. So guys, nag-check ako ng grab. Kung mag-grab tayo, 372 mga baht. So mga 600 pesos. Medyo mahal. Chinek ko rin yung isa pa, Bolt. Ito isa pang ride sharing app, Bolt, 344. Mas mura ng slight. Mga 600 pesos to. Ito mga 650 pesos. So mas mura ng 50 pesos yung Bolt. Iniisip ko kung ilalaban na ba natin, mag-grab na ba tayo or antayin na natin yung alas 2 na bus. Guys, nag-decide ako na mag-Bolt na lang tayo. Medyo mahal, 600 pesos, pero wala eh. Basta hindi pala siya every hour yung yung bus. Mas mura kapag bumotor kayo kasi ayoko magmotor ng ganong kalayo. 286 baht or 500 pesos yung motor, pero 100 peso difference na lang. Magkotse na lang tayo, mas komportable, mas hindi mainit, tsaka mas safe. Diba dito pa sa Bangkok, singit-singit kasi sila. Pero when I was younger, nung kabataan ko, risky ako. Like, lagi ako nagmumotor. Kahit malayo imumotor ko, pero I learned from my mistakes. I learned my lesson. Minsan nakakatakot sila mag-drive pag malayo. Pag malapit, mga 10 minutes, 5 minutes, okay ako sa motor. Pero pag mga ganitong ilang kilometers, doon na lang tayo sa medyo mas mahal ng konti. Okay guys, after almost an hour, nakarating na tayo dito sa Siam Premium Outlets. Medyo malayo yung biyahe kasi yung mga outlet stores usually malalayo sila sa city, no? So medyo nakatulog nga ako ng slide sa biyahe. Chinek ko na rin actually yung time ng bus pa uwi para hindi na tayo mahirapan later. So ito, screenshot nyo na lang kung gusto nyo ring malaman. So yung papunta 10, 11, 2, 5, tapos yung pabalik ito 12, 3, ano yung 20? Tsaka 21. 8 PM tsaka 9 PM. So guys, we finally arrived dito sa Siam Premium Outlet Store. Ano kayang unahin natin? Dahil lakarin natin lahat. So meron dito Even Boy. So meron silang mga buy one get one. Ayan o. Yung mga Vaseline na gluta tayo ng mga malalaking ganyan, lotion.
Buy one, get one. So, ito na lang yung presyo niya. Magkano? 319 baht. Magkano yung 319? Mga 500 pesos, no? 500 pesos, dalawang malalaking mga Vaseline na, oh. Iba-ibang variants yan. Sige nga, pasok na tayo dito. Skincare product. Ito, 49 baht lang. Dating 149 baht. 49 baht na lang yung mga ganito nila, oh. Ano ba to? Hydrating shower cream. Ayan, oh. Ito, 99 baht lang yung mga ganyan nila. Mga pang shower. Ano to? Shower cream. Ang dami palang mga ganun, no? Ako kasi ang alam ko lang Safeguard tsaka ano, Head and Shoulder. dalawa lang kasi yung panligo ko, Safeguard tsaka Head and Shoulder. May mga ganun pa pala mga shower cream, shower bath. Ano kaiba na, no? Ang dami mga kaartihan talaga sa buhay. Ay, ito! My God, guys, dito ko, ito may ganito ako. Fun fact, yung ginagamit ko ngayon na matte foundation is ito Maybelline. Tapos dito ko rin sa Bangkok or sa Thailand ko rin nabili. Tapos parang mas mura dito. Ito may mga tester sila. Maganda kasi dito may mga different colors. So depende sa skin tone mo. Minsan nagpapa-assist ako. Pakita ko sa iyo para maniwala kayo. Dala ko pa nga ngayon yung ganyan ko. Ito yung sa akin. Oh. Si Ivan nagbudol sa akin ito. Medyo pa ubos na rin ito. Bilhin kaya ko ng bago. May mga number ba to? Ganito, may nakasunod. Poreless. Di ba? Mawawala yung mga pores mo. Tapos may different kasi color siya. Pag nag-a-apply ka ng ganun, depende sa skin tone mo. Yung skin tone ko ngayon medyo maitim kasi galing ako sa Batanes. So, medyo, depende sa skin tone mo, ibabagay mo rin siya. Para hindi masyadong halata. Pag naglalagay ka ng foundation, hindi yung parang pag harap mo parang happy foundation day, wag naman yung ganun, parang ano lang, ano yung tamang term doon, subtle lang siya na kunyari wala kang nilagay pero pack fresh pero naka foundation pala, di ba? Sobrang laki nitong Eve and Boy, guys, para sa mga mahilig sa mga makeup, mga kung anik-anik. This is a haven for you guys. May enjoy nyo itong lugar na to. Kaya pwede natin mabili dito. May mga supplements. Ano, lawak. Tapos may mga ganyan pa sila, 50% off. Hindi ko lang kasi ma-confirm kung mura, guys, kasi hindi kasi ako masyadong bibili ng mga ganito. Pero yan, may mga 50% sila. Marami sila mga buy one get one. So you will probably enjoy this. Yung mga sunblock. Ano to, mga orange na to? Whitening solutions. Oh, diba? Yan mga presyo 149 baht. Oh, dito sa Thailand may mga ganito rin sila, mga sachet. Kung gusto nyo munang itry, itingi-tingin nyo muna. Huwag muna yung padalos-dalos. Huwag yung bigay todo. Pag ano ka, chill ka lang, no? Dahan-dahan, minsan kasi bigay todo agad tayo. Feeling ko magandang brand tong Anessa. Kasi yung model na crush ko to si Jackson Wang. Ang galing kasi ang lakas kasi ng appeal ni Jackson. So yung mga tester sila, para saan naman to? Perfect sunscreen. Ito ba yung parang ano? Check nga natin. Ay, yung ginagano. Tester ba to? Oh, test, not for sale. Akala ko, inopen ko yung sino ka dyan? Parang hindi ko naman naging kamukha si Jackson Wang. Gusto ko kasi pag in-apply ko, yung one day pa lang, maging pogi ka kaagad. Pero ang smooth niya. Anessa. Magkano kaya yan? Yung presyo niya ay ito, 300. Ay, ang liit. Ito pala yun, medyo malaki yun eh. 829 baht. Ang mahal pala nito kasi sabi niya #1 best selling awards. Nung 2024 daw siya yung best sunscreen for sensitive skin. Wow. 'Di ba? Grabe yung statement nila. Strong. #1 sunscreen in 2024 for sensitive skin. Pero mahal. Ito guys, may coach din dito. Ang laki ng coach nila, oh.
Mas malaki yung coach nila kaysa dun sa pinagbilhan ko sa may Fukuoka, no? Kasi nga, check natin yung kanilang mga binibenta. Kung may 70% off sila kagaya sa Fukuoka. So, ito is medyo mahal, no? 20,500 baht. Pero tignan nyo naman, oh. Madam. Ito mas malaki. Mas mahal din to for sure. 24,900 baht. Look at the details. Okay, after the 50%. Ah, so 50% ba to? So okay guys, 50% off pala dito. So ililess pa natin ang 50% to. So ito magiging 12,450. So magkano yun? Yung kinalculator ko, 12,450 magiging 21,000 pesos. 21,600. Kung hindi nyo pa alam itong converter sa calculator guys, dito lang to yan. I-take nyo lang itong convert. Ay, sa iPhone to ha. Di ko lang alam sa mga Android. Pero lagay nyo lang dito convert. So yan. Mas pipili kayo ng currency nyo dito. So ngayon nakabat ako kasi nandito ako sa Thailand. Para mabilis nyo na rin makakompute. Basically ito parang mga 21,000 pesos. Ay, ang ganda nito. Tignan nyo. Ang cute nito oh, para sa mga bagets-bagets yung mga anak. Nahihiya ako kasi titignan ni Kuya yung bag ko. Ang ganda nito. Look, tignan yung details. Oh, magkano kaya to? Itong Snoopy. Cute din to para sa mga anak-anak nyo. Parang tibay ng na to, ng bag na to. So this is 21,900 baht. Pero I think 50% off din to. Or 30% off lang dito. Ayan o. 30. Nahihiya ako. Dapat dinala ko yung coach kong bag. Actually, dala ko naman yung coach ko na bag. Pero hindi yun yung ginamit ko. Ang ginamit ko ngayon is yung lang. Kasi yung mga bags nila, hindi daw kasi pwede mag-film. Parang may isang staff kasi na nagsabi bawal daw mag-film. But ito yung mga bags nila. Maraming magaganda actually. Ayan o. Baka pinagbawalan ako kasi yung bag ko. Yung bag ko kasi Uniqlo. Uy, meron din akong coach. Grabe naman kayo sa akin. Hindi ko lang ginamit kasi nga maliit. Yung coach ko na yun maliit. Pang lang yung pang aesthetic lang. Dami ko kasi yung dala. May mga cameras ako. Kasi yung Fujifilm na camera dala ko rin. Tapos marami din ako mga kung ano-ano dito. Sa bag na to kaya malaking dala ko. Dapat wala dinala ko yung maliit na coach para sabihin nila, ay okay sige, may pangbili to. Nung nakita siguro nila yung bag ko sabi, bawal mag-video. Grabe naman sila coach dito sa akin. Pero chinek ko yung di ba meron ako maliit na bag na binili ko sa Fukuoka. Dito ang presyo niya kung i-convert mo 32,000 pesos. Tapos meron pa daw silang 50% off yata. So 32 divided by 2. 16, no? O 16,000 pesos. Nabili ko lang sa Fukuoka yun 8,000 pesos. So naka 50% off sila dito pero mas mura pa rin talaga kung for me, kung sa coach, mas mura doon sa may Fukuoka sa Tosu Premium Outlet. Pero itong coach nila dito, sobrang laki at sobrang gaganda ng mga bag. Marami silang mga new arrivals. Pero yung mga new arrivals, wala masyadong discount. Pero ang gaganda ng mga bags nila. Check nyo rin guys pag napunta kayo dito. Ayan, ito pa yung mga brands nila. Siam Takashimaya, Max Mara Outlet. Ito naman pang mga dress o kung gusto nyo ng mga pang malakasang outfit o kung meron kayong event na pupuntahan. Oh, lakas Macadonia din ito, oh. Tara, yamanin yung vibe. Pag nagutom kayo sa kaka-shopping, merong Thai restaurant dito and bakery. Ayan, no. Pwede kayong kumain sa loob. Meron din sila dito sa labas. Ay, ang daming kainan, no. Meron ding Sushi Plus. Kung gusto niyo. Ay, yung ano, yung merong umaanong sushi, yung ang tawag doon, may umiikot na sushi. Hoka, may bonchon. Ayun, may bonchon din sila doon, bonchon, tapos may Chatramyu, yung milk tea katabi ng bonchon. Starbucks, ayun pala, may Starbucks din doon. Starbucks, ay, may fountain. Actually, itong outlet store na to, ang dami niyang restaurant.
So parang pwede rin siyang tambayan. Hindi lang siya more on outlet naka-focus. May bread talk pa oh. Marami ding mga kainan. Surprisingly na kahit Friday ngayon, hindi pa siya ganun ka-crowded dito sa outlet store. Siguro sa weekend, mas maraming tao dito. American Tourister. Ayan, kung gusto niyo ng mga magagandang luggage. Naka 50% off din sila oh. The North Face, naka-sale sila ng 50%. Check nga natin kung pwede dito. Oh. Ano? Angas nito ah. Magkano kaya dito? 2,850 baht. Pero may 50% pa ba to? Wala kasi nakasulat eh. Ito, pang mga ano na to eh. Autumn. Pang mga autumn. Ang ganda nito. Ah, okay. Dati siyang 9,450, ngayon 7,516 baht na lang. Pero mahal pa din. Pero the North Face kasi, mahal talaga ang North Face. Marami din silang mga ganito. 4,200 baht. Cute. Ang ganda rin ng design ng outlet store nila dito. May mga paganyan-ganyan pa silang tubig oh. Infinity pool. Infinity pool ang atake. Lacoste, daming brands no, malawak din siya eh. Pero ito yung pinaka favorite ko ditong binibilhan. Share lang, ayoko. Mahirap. Mahirap makagastos ng wala sa oras. Ayan. Magkakatabi na dito yung mga mamahalin. Paano ba i-pronounce to? Givenchy? Wala, hirap. Balenciaga, Ferragamo, Burberry. Nakakatakot kasi pumasok sa mga ganito. For example, sa Balenciaga, walang tao. So pag pumasok kayo, buong atensyon nasa yun, no? Burberry. Ayun guys, pasok muna tayo sa Chatramu. Nangihina ako sa init. Bili lang tayo ng maiinom. Hi. Thai iced tea. Ayun guys, pahinga lang tayo kasi yung init. Pero ito, 50 baht lang siya guys. Thai milk tea chat siya. Chatramu. Actually, ang sinabi ko, Thai iced tea. Hindi ko alam bakit milk tea binigay sa akin. Kasi yung iced tea, wala siyang milk. Mas, hindi, lactose intolerant kasi ako minsan. Tsaka, nasasarapan din ako sa Thai iced tea. Masarap yung Thai milk tea, pero try nyo minsan Thai iced tea. Pag natapos na kayo sa milk tea, masarap din yung iced tea lang. Chatramu. Ang ganda ng store nila, no? Usually, mga stall lang kasi itong Chatramu. Pero dito meron silang physical store na malaki. Tapos meron pa mga saksakan. Kung upo ka dito, daming saksakan. Meron silang centered chair. Yes, Adidas tayo. Sobrang lawak ng store nila dito. Running Man. Pero medyo mahal, no? 4,800 baht. Or may discount pa to. 4,020 baht. Medyo mahal, no? Pero ang lightweight nito, no? Ang gaan. Parang sarap nga na pang takbo. Oo nga, mga running shoes pala to. Mga around 4,000 baht yung mga sapatos nila. Ito 3,000. Pure Boost. Ay, ito mura lang. 1,800 lang. 1,860 baht. Ito, mga 1,680 baht lang. So, mga 3,000 pesos lang siguro. Cloud foam. Mas mura. Sportswear din. Cloud foam. Alam mo, lagi na lang akong black tsaka white. Bili kaya ako ng colorful na sapatos. Ito naman yung mga for women's. Samba. 2,280. So, mga 3... Gano'n yun?
335. Samba. Ano, puro 2280 yung mga pambabae. Parang puro mga 35 siguro yan. 3,000 something. Ito 1,740 lang. So mga 3,000 lang siguro to. Ito mas mura pa nga to, 1,260 lang. So mga 2,000 plus lang to. Cute ng kulay. Mga running shoes. Kung may mga babae dyan na mahilig din sa takbo-takbo, yung mga running shoes nila 1,620 lang. Sportswear. Parang gusto kong bilhin to 1,860. Kasi wala pa akong colorful na sapatos. Parang minsan kasi pag pangtakbo na sapatos, running shoes din to, no? Parang minsan maganda rin yung makulay, no? Nakakadagdag ng energy. Charet. Mas sinisipag ka kasi mag-jogging pag makulay yung sapatos mo, no? Sige, yan yung pick ko for now. Maghanap pa ako ng iba. 1,860 baht. 3,200 pesos. Sige, 3,200. Maghanap pa tayo muna sa iba, baka kasi may iba pa akong gusto sa Nike or sa New Balance. Pero 3,200 to na, 3,200. Pero itong mga ganito, mas mahal lang kasi talaga siya, mga 4,000 sa mga 6,000 plus siguro to, 7,000. Pero parang wala siyang weight, no? Ang pangalan niya is Adizero. But zero, ay sorry, ayan, Adizero, baka zero gravity. Ayun, parang wala kasi talagang ano, parang wala siyang light. Ay, wala siyang light, wala siyang weight. So parang masarap na pang takbo siguro to. May mga pang bata din pala dito, oh, cute. 1,380. Ito ang mura, 900 lang, oh. 900 baht lang. Kasi yung ganyan, yung may heels. Pretty data, pero ang cute. Yan na. Pang mga bata-bata, mga kids. Yes, dito naman tayo sa Nike. So, mga 2,190 baht lang, oh. Ganda nito, oh. Mga 1,600 lang. Ang suggested retail price of 2,100, pero sa kanila 1,600, 1,400. Cute. Nike 1,690. No, mura lang yung Nike nila dito ng mga 1,690 baht lang lahat. Ito 1,590. For women, ay nakatahi, oh. 2,990. Anyways, medyo pa demure lang ako na nagfi-film kasi parang yung isa nakatingin sa akin, yung isang staff. Tapos parang feeling ko sasawayin niya ako. Sasawayin niya ako na bawal mag-film. So, pa-demure lang ako nag-video dito. Yan, ito yung mga pambabae naman. Ito dito, 1,590 lang. Yung mga pang-girls naman to. Ayan, 1,190. Mga 2,000 plus. 2,400. Ito medyo mahal. Ito, maraming mga 1,400 lang dito. $1,600. Alam niyo ba guys, itong Siam Premium Outlet? Ay, ang lakas ng boses na nasa likod ko, na overpower ako. Anyway, yung itong Siam Premium Outlet, nag-open siya ng 2020. So parang mga almost 5 years pa lang siya. And nag-open sila during the pandemic. Grabe, no? Pandemic, tapos nag-open sila. Hindi ito yung pinakamalaking outlet store sa Bangkok. Ang pinakamalaki is yung Central Village. Yung isa dapat na pupuntahan natin. I'm not sure kung meron pa tayong oras para pumunta doon. Kasi may pupuntahan pa akong isang mall. Like Union Mall. Kasi kailangan ko maghanap ng mga outfit. May mga ganap kasi ako. Merong Cloak Creator Awards. Tapos meron pa akong mga ganap after that. Na kailangan ko na medyo magagandang suot.
So, kailangan ko pumunta dun sa Union Mall kasi dun ako nakakita ng mga pangmalakasang outfit eh. If kaya pa ng oras natin, parang hindi na, no? Mabibitin tayo eh. Oo, alas stress na rin kasi. Pero hindi ito yung pinakamalaking outlet store. Siguro next time na lang, pagbalik natin ng Bangkok, pwede natin ma-visit yung Central Village. Pero ito yung pinakauna. Ito yung pinakaunang outlet store na na-construct dito sa Bangkok. Ang Bangkok Siam Premium Outlet. Wait lang, hindi ko makita yung New Balance. Tignan natin dito sa directory map. So meron silang different zones. Zone A. Yan. So, New Balance, letter N, ito, New Balance, nasa Zone Z. So, I am here daw, ito yung Zone Z. Saan siya banda? Galing na ako dito, hindi ko naman nakita. Katabi ng Skechers, okay. Sa New Balance guys, 50% off sila. Dating 4-5, ayan. So, 2-50 na lang, mga... Magkano yun? 3,900 no? Less than 4,000 pesos. Pero maliit lang yung New Balance dito, no? Konti lang options nila yun. Mga lifestyle shoes to. Around 3,900 pesos. Pero yan lang. Medyo maliit lang siya. Yan yung mga lifestyle shoes. So, naka 50%. So, mga 5,400 baht na lang to. Pero ang ganda nito. Pero mahal. Men's lifestyle. Ang ganda, no? Tikibami, tikibaro. So, baby yan. Ito pang babae naman. Women's. Naka 20% off. So, 3,200. Mas mahal yung pang babae. 4,000 lang siya pero konti lang yung discount. Ito. Naka 50% yung iba. Ito 2,000 baht na lang. Bakit mas mababa yung discount ng babae? Baka mas maraming demand. Marami kasi yung bumibili siguro na babae. Kaya hindi nila binababaan ng sobra. 2,800 baht. Ay guys, so meron sila 70% sa women. Dating 2,400, 70% off. Ayun na lang, 600 na lang. 600 baht na lang guys. Mga 1,000 pesos na lang to. Wala? Ito rin, 1,000 pesos na lang. Oh. Marami pala ditong pambabae. 70%. Hindi ko nakita, sorry. Oh, mga 1,000 na lang. Ito magkano na lang? 700 nga. Maraming murang pambabae pala sa New Balance. Oh. Galing. Laban na ba to guys? Push na ba to? Another day, another gastos. Nag-iisipan ko pa. Gina-justify ko lang yung sarili ko na wala pa akong sapatos na colorful, so bibiling ko na. Pero yung totoo, magastos lang talaga ako. Guys, bigla akong inulan. So, bumuhos yung malakas na ulan. So, sabi ko, kain na nga lang muna ako. Nandito sa Bonchon. So, ang ganda ng Bonchon dito sa Thailand, guys. Pero ngayon sa Philippines, medyo nag-i-improve na yung Bonchon din na marami ng menu. Pero dito, tignan nyo. Ang dami nilang option ng Bonchon dito sa Thailand. May mga ganyan pa silang fries, bestseller, ano, gimarid di, ano yun. Yan, may mga ganito. May mga ganito na ba sa Bonchon Philippines? Dati kasi di ba wala? Hindi ko alam kung ngayon meron ng mga ganito. Thank you so much. Ayan, may mga ganyan sila dito. May mga ramyun din sila, ayun no, parang ramen. Ayun no. So yun guys, kain na naman. Inulan eh. Isang drumstick, tas 4 na wings. 200 baht to guys. So magkano yun? 300 pesos no, ganun. Rice, iced tea. Sana tumilan yung ulan kasi gusto ko pa pumunta sa Union Mall. Yung mga bibilin pa ako sa Union Mall. But for now, let's cheers to Bonchon. Ay, wings pala to. Sarap. Garlic.
Ano ba to? Singkamas at talong. Sigarilyas. Ang sarap nito. Perfect crunch. Perfect taste. Ito naman guys, yung iced tea. Parang may longan juice ba? Ayan o, may ganito. Anong prutas nga ba to? Ayan. Sarap. Yung sapatos, hindi ko pa binibili kasi parang hindi ako 100% sure kung gusto ko siya. Parang lately kasi hindi ako ganun kahilig sa colorful na shoes. Pero ayoko namang bumili ng something na hindi ako 100% na sigurado, no? Kasi sayang. Nag-isipan ko ba, sabi ko kain na nga lang ako. Bibilin ko ba? Parang wag na lang siguro muna. Marami pa naman tayong chance na mag-shopping ulit. Like, magcha-China pa nga ako after itong Bangkok. Baka doon makabili na naman ako. Sinasabi ko sa inyo, pagdating sa shopping, isang bansa yung hindi ko talaga mapigilan yung sarili ko pag nag-shopping. At alam niyo yung kung ano, Puerto Rico, tsari. Japan, di ba? Pag nasa Japan ako, hindi ko mapigilan yung sarili ko sa pag-shopping kasi parang ang ganda ng mga sales, sulit talaga. Dito medyo na-control ko naman. Ay, nung sa Prato lang pala nakabili din ako sa Platinum. Okay guys, so nag-taxi na ako kasi kanina sobrang lakas ng ulan. Buti nga ako tumila na ngayon. So nandito tayo sa Union Mall. Kung gusto nyo mag-train, MRT, ito lang yung bababaan nyo pag nag-MRT kayo. Phahon Yothen. So babaan nyo, ito na yun, Union Mall na siya. Dito sa 4th floor section ng male. Sa 3rd floor, ayun yung sa mga female. Ayan, dito muna tayo sa male section eh. Maghanap ako ng mga outfit. Actually, ang hinahanap kong outfit is para sa Klook Creator Awards. Kasi last year, parang hindi ako masyadong prepared. Hindi ko naman kasi alam na ganun pala. Kapag pagpunta ko sa Klook Creator Awards, nakaporma naman ako eh, parang formal. Pero nung pagtingin ko parang ang underdressed pala ako. Kasi yung Klook Creator Awards para siyang Star Magic Ball. Parang ganun siya, no? So, puksaan. Parang pamalakasan yung mga suotan ng mga tao. Tapos sabi ko, oh my God, underdressed ako last year. So, ngayon parang gusto ko maghanap ng maganda. So, dito kasi sa Union Mall, mas pricey siya ng konti. Pero parang mas gusto ko kasi yung mga designs nila dito. Kung gusto mo ng mga pangmalakas ng outfit sa event, pwede dito. By the way guys, I'm not sure kung kailan ko ito ma-upload. Pero merong Klook Creator Awards. So, kung feeling nyo na deserving ako na ma-nominate para sa inyong favorite travel content creator, kung feeling nyo naka-inspire yung aking mga content and natutuwa ka sa mga ginagawa ko sa life, feel free to nominate me. Ilalagay ko na lang dyan sa description box below yung link kung paano kayo mag-nominate. Pero hanggang July 4, 12 noon lang pwede mag-nominate. Hindi ko lang kung kailan ko ito ma-upload, but sana ma-upload ko ito before July 4. And if you want, you can nominate me. Pag wala akong mahanap dito, baka magpatahin na lang ako, pero check muna natin. Alam mo dati parang mas marami ditong pangmalakasan. Ganap tayo ha. Dati may mga nakita akong pangmalakasan nilang outfit dito. Ngayon kasi parang sakto lang eh. Although magaganda naman. Pero minsan kasi parang wait lang, maghanap pa tayo. Sana may mahanap tayo. Pag wala, baka magpatahin na lang ako. Pero magaganda yung mga outfit nila dito. Oh, itong ganda rin ito. Oh. Kung gusto niyo lang ng normal outfit na parang malakasan din, kahit hindi naman siya pang event, I recommend Union Mall. Ayan. Magaganda kasi mga pieces nila dito eh. Parang mga unique din. Wala akong makita na parang formal. Medyo formal kasi yung theme nung awards night. Akala mo naman talaga may awards, masyado namang effort. Pero kahit naman walang awards last year nga, hindi ko naman in-expect na may awards ako last year kasi first year ko yun sa Klook. Tapos parang newbie pa lang ako. Ngayon second year na. Pero kahit naman walang awards, pumorma ka pa din kasi parang ito yung chance na parang ma-meet mo yung ibang mga content creators. Parang ganun kasi parang reunion din siya. Parang gathering siya ng mga content creators. Yung mga hindi mo nakikita in person, makikita mo siya in person doon sa awards night. So,
Dapat ano ka, maganda rin yung mga suot mo. Oh, ang ganda. Kung gusto mo extra, oh, tignan mo yung polo na yan. Tapos may mga flower. Ganyan yung theme. Maganda kasi mga pieces nila, tignan mo. Di ba mga unique? Unique yung itsura. Parang wala ka masyadong kapareho. Magkano ba to dito? For example, ito. Wala siyang presyo. Parang dati nagtanong kami mga 1,500 to 2,000 pesos yata to. Yung mga ganyan. Ayan no. Tsaka nag-iiba-iba sila ng design. Parang last kong punta dito, iba yung mga designs nila. Ngayon, iba na naman. Tignan nyo. Diba? Ang gaganda ng mga polos dito sa Union Mall talaga. Sobrang gusto ko talaga dito. No, ang ganda ng mga pieces nila. Magkano kaya yung mga ganito? Oh? Ganda nito. Excuse me, how much is this? 1,290. 1,290 baht? Okay, 1,290 baht. Pero ang ganda. Ang gaganda ng mga pieces talaga nila. OA. Lang guys, i-compute ko lang. 1,290 baht daw. 2,237. O, mga ganun nga. Around 2,000 pesos. Pero ang gaganda no. So, kung gusto niyo ng mga unique pieces, guys, try ko itong medium no. Hindi naman to pang Cloak Creator Awards, pero makikita, pwede ko siya masuot sa mga ibang event ko sa life. Bagay ba sa akin yung mga ganito? Parang masyadong printed. Or try natin yung isa pa. Ito naman yung isa. Or parang mas maganda yung pink, no? Saan ko susuotin yung pink? Parang pang Disneyland. Ito naman guys, 890 baht. Pero try natin kung meron makakuha pa tayo ng tawad. Sana may ano pa ba. Medyo oversized. Pero bagay ba ito sa akin? So guys, 890 din. 890 baht. Lakas maka Chuck and Joe nito. Parang ganito yung mga forma nila Chuck and Joe. Ayan na naman tayo guys. Yung goal ko dito maghanap ng outfit for Cloak Awards. Iba yung nabili ko. Yung pink yung nabili ko. Actually, bibiling ko rin sana yung blue. Kaso si ate girl nakakatawa. Nung tinutupi niya na, nalagyan niya doon ng lipstick. Eh, nag-iisa na lang daw yung damit na yon. Sabi ko, okay lang, lalaban ko na lang. Sabi niya, baka daw kasi hindi matanggal. Sabi ko, lipstick lang naman yun. Baka matatanggal naman. Tapos sabi niya, wag na, baka daw kasi hindi matanggal. Tapos magsisi ako na bibiling ko. Concern lang naman siya. Hindi niya binenta yung isa kasi nalagyan niya ng lipstick niya. So yun, isa lang nabili ko. Kaya kung meron kayong mga event na kailangan nyo parang magganyan-ganyan, may mga raffles. Maganda rin dito. Taray, may pakwintas. Maganda yung mga pieces nila no, parang customized. Yun yung gusto ko dito eh. Actually, yun yung gusto ko dito sa Union Mall kasi mga pieces nila parang customized. Customized just for you. Although mas mahal siya compared sa ibang mga Tiangge. Kasi nga, ayun, para ka nagpatahi ng sarili mo. Yung unang binilhan ko pala, ito yung name ng store nila. Yung una kong binilhan ng magaganda yung mga pieces, i-shirt. Ito naman guys, cute din yung mga pieces nila dito sa store na to. 490 lang to, mas mura siya kaysa doon sa kabila kasi 850 na. Kasi mukhang masyadong pang bagets to. So yun guys, ito. Pero parang gusto ko ng mas malaki ng konti. Or okay na ba ako dito? Wait lang nga, mag-ano tayo, recalibrate and mag-redeliberation of our goals. Kasi iba yung mga nabibili ko. Sabi ko maghanap ako ng outfit for Cloak Awards. Kaso wala dati kasi maraming formal ako nakita dito. Ngayon kasi, ano ba ngayon? June. Nag-iiba-iba yata yung kanilang parang damit every month or every season. Walang mga formal. Mga pang OOTD lang na pangmalakas. Actually may mga ganito sila kasi masyadong parang not me eh. Pero ito mga coat na may mga pakintab-kintab pa. Yun no, magaganda rin mga coat nila actually. Pag ganito yata pag buong ganyan mga 5,000 pesos. Medyo mahal lang. Pero ano kasi parang set na siya. Guys, ito na may mga pang babae. Ayan, kung gusto niyo yung mga ganyan din na outfit.
Marami din yan dito sa Union Mall. Ayun, so yung iShirt sa 4th floor na panglalaki, meron din pala dito sa 3rd floor. Girl version naman. So kung ang aesthetic ng mga girls is ganito rin, di ba may mga babae na ganito yung aesthetic nila, yung mga polo-polo na maporma. Ayan o, meron din pala girl version. Ito yung mga pambabae naman, meron din sila dito. Ayan o. Naliyap. Ang cute. Parang dito sa 3rd floor, parang may mga iba pa rin palang panglalaki. Ano siya? Combination ng pambabae at panglalaki. Ay, dito bumili ako ng mga murang 180 baht lang yung mga oversized shirts. Bumili ako dito dati, tsaka sando. 100 baht lang din. Yan, mga ganyang sando. So, ayun guys, hindi ako nakakita ng mga outfit na parang gusto ko for the Creator Award. Siguro magpapatahi na lang ako. Kasi wala na akong oras eh. Sunod-sunod na yung mga travels ko. Pagkatapos ng travels ko, wala na akong oras talaga. So, kailangan ko nang maghanap ngayon. Kaso wala eh. So, baka patahin na lang tayo. Yun lang naman guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. So, kung gusto niyo ulit, dun sa may outlet store, no? Sa Bangkok Premium Outlets. Or kung dito naman sa may Union Mall, kung gusto niyo yung mga medyo aesthetic na mga bilihin, you can also visit here. Palobad na kasi yung camera ko, so nag-outro na ako. Pero sige, konting lakad pa tayo para may makita pa kayo na ibang mga bilihin dito ng mga pambabae. Malawak itong mall guys, parang ilang floors ba to? Marami din dito mga pang shopping. Ang Bangkok talaga, kung shopping yung hanap mo, kahit araw-araw ka mag-shopping sa iba't ibang malls. Ayun na guys, maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye! Ang itim ko na talaga. Batanes pa more. Wait lang nga, mag-ano tayo, recalibrate and mag-redeliberation of our goals. Kasi iba yung mga nabibili ko.